Gusto ko talaga magkapunta ng Amerika. Hindi, day. Kasi hindi ko pinangarap pagkapunta ng Amerika. Makapunta ako ng Amerika kung gugustuhin ko talaga. Huling pagkakataon, kung may tinatago ka pa, sabihin mo na. Huwag mong antayin na ako na naman yung makaalam. Kaya pag ako naman yung makaalam, hi guys! Magandang gabi, magandang araw kung nasaan man po kayo ngayon. So before ako magpatuloy sa aking vlog for today's video, I know may iba-iba kayong mga opinion tungkol sa sitwasyon namin dalawa ni Eric. Ito mga inday, no, alam niyo naman na may dinadaanan kami ni Eric na nakapasa ako sa interview ko sa nakapasa ako sa interview ko sa US Embassy. And makapunta ako ng Amerika. Yun nga lang, natutuwan ako kasi nga may hindi sinabi sa akin sa Eric sa 6 namin na taon na pagsasama. Pangalawang beses pala siya nagpakasal doon sa Amerika. Para sa akin mga inday, okay na yun. Kasi yun naman yung culture nila sa Amerika eh. Parang na-shock lang ako. So, nung pagka-shock ko mga inday, sa Manila, mga after namin sa Manila, umuwi kami ng Cebu. After 10 days mga inday, okay pa yung pakiramdam ko. Kanang gi-fight pa nako mga day ba na okay lang, pero parang hindi ko mapigilan na hindi talaga magalit at saka malungkot at ma-disappoint sa ginawa niya sa akin. Kaya kunti lang ang pagkakamali niya mga inday, big deal na sa akin. So I try my best. Kaya nakapag-decide muna ako na umalis. So iniwan ko siya ng 5 days. Hindi ko pinaalam sa kanya mga inday kung saan ako nagpunta. Yung family ko dito, wala talagang nakakaalam kung saan ako nagpunta. Sinabi ko lang sa kanya na uuwi muna ako ng Negros. Pero hindi ako dumiretso pag umuwi ng Negros sa aming probinsya mga inday. Nagpunta ako ng Bohol. Pero hindi niya alam. Sa kanya lang niya nalaman mga inday na sinabi ko na sa kanya. Kasi yung 5 days na yun na wala akong i-make sa kanya, palagi siyang tumatawag sa akin. Hindi ko sinasagot mga inday para maano niya ba na nagkamali talaga siya na sinaktan niya ako dun sa pagsisinungaling niya. So hindi ko siya kinibuan mga inday. Hindi ko siya kinibuan. Tawag ng tawag, text pala siya ng text. Siya na yung naglaban ng mga inday. Nag-iwan man ako ng bulingo na mo mga day. Pinalabhan niya, tapos nanglimpyo siya sa kondo, mga inday, naggrocery siya, nagpagupit siya ng buhok, exercise siya, parang ano talaga yung sarili niya mga inday ba. Tapos yung 5 days na iniwan ko siya mga inday, nakapag-isip-isip talaga ako na ano yung maging desisyon ko sa buhay. Alam ko mga inday na ang dami-dami sa inyo nagko-comment ng mga masasakit, ng mga na nag-judge sa buhay ko, at nagpapasalamat din ako sa mga nag-advise sa akin na ganon. Alam ko maraming tayong mga opinion, iba't ibang opinion mga inday, pero sarili ko ring desisyon ang masusunod ko. Pero thank you pa rin sa inyong mga advice kasi may mga point naman po kayo. So sasabihin ko sa inyo ngayon kung bakit nagsinungaling si Eric at saka sa magiging hakbang ng relasyon namin na ito mga inday. Parang nawalan ako ng gana ba. Sinabi ko sa kanya na nakapasar man ako sa interview, so mapaprocess yung visa ko kapag nakuha na yung divorce decree niya. So tinanong ko siya, bakit ka nagsinungaling? Ilang beses ko talaga siyang tinanong mga inday. Hindi lang pang 10, hindi lang pang 50. Ilang beses ko siyang tinanong kung may tinatago pa ba siya sa akin. Kasi tayo mga babae, may mga instinct tayo na parang hindi talaga, parang totoo talaga yung mga instinct usually natin mga inday, mga babae. So parang may something manggudoy nga hindi niya sinabi sa akin. So sabi ko nga, may tinatago ka ba sa akin? Sabi niya wala. Pero pag sinabi niyang wala, iba yung mukha niya mga inday eh. Okay lang, sige. Ayun na nga sa embassy na tinanong sa akin na super confident ako mga inday kasi yung US Embassy na nag-interview sa akin, tinanong niya tungkol kay Eric. Tapos nadismaya ako kasi maraming mga Filipino doon mga inday. Tapos nakamit ako ng mga friends.
So, yung mga na-meet ko ng mga friends doon, yung mga partner nila is may mga case pa nga. May mga illegal, may mga murder, pero may documents talaga sila na dala, na aware sila. Tapos yung mga relation nila is nasa 3 months pa, 1 year. Ako, 6 years. Ako yung nagbibigay ng advice sa kanila tungkol sa mga foreigner. Ganito ang adjustment, ganito, iba-ibang kultura, ganito ginawa ko. Ako pa yung nag-advise nila sa kanila mga Inday. And it turns out, sila yung walang problema, nakapasa sila. After 3 days, nakuha agad yung passport with visa nila. Ako, hanggang ngayon, nga. So, pinaiwan ng agent namin yung passport ko sa Manila, mga Inday. Kasi, gusto ng agent na mag-request sa Eric ng divorce decree sa una niyang asawa sa Amerika, tapos ipapadala na lang diretso sa address ng Manila para yung documents na puti na papel na binigay sa akin ng embassy is isasabay doon para to prove na naging kompleto na yung documents ko. So, February 10 pa mga Inday. Ano na ngayon? March na ngayon, Day. Ngayon na sana kaming buwan, lilipad ng Amerika, pero hindi ako makakasama sa kanya mga Inday. Ay nako, hindi naman ako nagsinasabi na, sige, gusto ko talaga magkapunta ng Amerika. Hindi, Day. Kasi hindi ko pinangarap pagkapunta ng Amerika. Kasi kung tutuusin ko, ako lang talaga, makapunta ako ng Amerika kung gugustuhin ko talaga. Uy, nakapunta nga ako ng iba't ibang bansa na ako lang. Tapos, ay nako mga Inday. So, para lagi mag-level up yung relasyon namin. Sinabi ko sa kanya na, bakit ka nagsinungaling? So, ang sabi niya sa akin mga Inday, natakot daw siya na iwan or madismaya daw yung pamilya ko at iwan siya. At iwan ko din siya. Sabi ko, kung ganyan ang utak mo sa simula pa lang, sana sinabi mo na lang na maaga kasi walang asuday nga makumkumday, lahat yan lalabas. Sabi daw niya, ilang beses na daw niyang inattempt na sabihin sa akin. Kaso nga lang, nakita niya mga Inday na the more siya na umuwi dito sa Pilipinas, the more kami umuwi dito sa probinsya namin, the more din sila naging close ng family ko, ng mga relatives ko, super close. So, hinayaan na lang daw niya na kinalimutan na lang daw niya. So, sinabi ko sa kanya, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Huwag mo nang ipaalam sa pamilya ko in the first place kasi tayo naman yung dalawa magsasama. Sabi niya, nakakalimutan na daw niya. Ganon mga Inday. So, yung nasa 5 days ako mga Inday na naglayas ako, iniisip ko yun, okay. Kasi yung divorce sa Amerika, culture na nila yun. At the same time, kung mag-base tayo sa Bible, hindi man yun panapo mga Inday, hindi man yun adultery, kasi pina-check ko sa kanya, yung mga asawa niya, puro na pala patay. So may record ako mga Inday, at may proof ako na puro na patay yung mga asawa niya. So kapag naging asawa ko sa Eric, napakasal kami, it's not adultery, according to the Bible. Tapos wala man nang nangyayari sa amin. So after 5 days, umuwi ako, na tinimbang-timbang ko yung posibleng maging desisyon ko mga Inday. So sinabi ko sa kanya, Eric, tanggap ko na may asawa ka at divorce ka. Kasi yun naman yung kultura ng Amerika. Ang hindi ko lang talaga matanggap is yung pagsisinungaling mo. Kasi alam niyo mga Inday, all the time nag-uusap kami tungkol ng trust. Na lahat sana sasabihin, ganon. Pero siya yung, so, kapag nag-uusap kami mga Inday, siya yung nag-i-elaborate tungkol sa mga trust, mga ganon. Tapos, at the end, siya pala yung may tinatago. So, sinampal ko yan sa kanya mga Inday. Sabi niya, yes, it's my fault. Ganon. Hindi sampal na for physical ha. Yung word na ganon ba na ikaw yung nag-elaborate kapag nag-uusap tayo tungkol sa trust, ganon. Tapos ikaw pala yung may diferensyang nagtatago sa akin. Sabi niya, yes, it's my very big fault. So, nasaktan ako mga Inday. Kasi para sa akin, parang valid yung reason ko na ganun ako mag-react. Kasi sa embassy ko pa malaman. Bakit, sabi ko sa kanya, bakit mo pa pinaabot na sa embassy ko malalaman? Na alam mo naman na walang matatago sa embassy. Sabi niya mga Inday, yung divorce decree na nadala ko, is, yun na pala yung divorce decree sa pangalawa niyang asawa. So, sinabi niya na hindi niya lang dinala ang una niyang divorce
Kasi hindi siya pwedeng magpapakasal kung wala siyang divorce decree sa una niyang asawa. So ang akala niya is hindi na 'yun kailangan. Kasi nakasal na pangalawang beses na eh. So yung kinuha niyang papeles niya is yung pangalawa na lang. So tinatanong ko din siya kung ilang taon sila. So tag 3 years lang sila mga inday ng kanyang mga asawa. So naghiwalay sila ng una niyang asawa 1990. Oy, wala pa ko natawo mga inday, hindi pa ako nabuhay sa mundong ito. Tapos yung pangalawa niyang asawa is 2000. Tapos namatay noong 2023. Kaya siguro, nasabi ko sa sarili ko, kaya siguro na hindi niya ako ginaanon, hindi niya ako, walang nangyari sa amin. Kasi iniisip niya siguro na he will commit adultery kapag may nangyari sa amin. Tapos buhay pa yung mga asawa niya dati. That was 2023, namatay ang dalawa niyang asawa mga inday. Sabi ko, tinanong ko siya mga dayo tinanong ko siya. Tapos parang hindi na ako makapaniwala. Baka na bang maglisod na ko og karang salig ba sa iyahang ipanulti. So, may kakilala man ako doon mga inday. Pina-check background ko siya. Baka kasi may mga kasinungalingan pa na tinatago niya na hindi niya sinabi sa akin. So, okay naman. Malinis naman yung record ni Eric sa Amerika. Kahit na ticket, wala siyang ticket. Wala din siyang anak mga inday. Yun lang yun. Nagsasinungaling siya. So, sinabi ko sa kanya, i-process mo yung papeles mo para makuha ko yung passport ko. Kasi may lipad pa ako ng ibang bansa mga inday. Pupunta pa ako ng ibang bansa. Hindi ako makapunta ng ibang bansa kapag wala ang passport ko. May passport or may visa man o wala, I need my passport back. Hala, day. February 10 pa yun, day. Ngayon, March na. Wala pa. Palagi akong nagsasabi sa kanya na, sige, kanang gusto mo talaga, ha? Desidido ka talaga na ituloy na dalhin mo ako sa US? Kasi kapag hindi ka desidido, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Hindi naman ako nag-force sa'yo na dalhin mo ako dun sa Amerika. Kaya wala man talaga ako. Kung ako lang ang pabuton mga inday, okay lang ako dito sa Pilipinas. Oy, makapunta man ako ng iba't ibang bansa. Yeah. Hindi man sa pagmamayabang, pero kaya ko sa sarili ko mga inday. Sabi niya sa kanya, oo, willing ako na dalhin kita doon. Sabi ko, sige, kasi may best friend man siya sa Amerika. Yung best friend niya, ang binayaran niya na magkuha ng divorce decree, So, email mga inday, wala pa mangyapon. Wala pa gyapon, ilang weeks na. Sabi ko sa sarili ko. Tapos ngayon, nagka-problema kasi si Donald Trump binumbahan yung So, ko, grabe ang mga inday. Nag-uusap din kami ng ganun. Sabi ko sa kanya, ang feeling na po na ko mga inday ba, sabi niya, desidido talaga siya, nadalhin ako sa Amerika, he's doing his best na para makuha daw yung papilis niya. Pero para sa akin mga inday, kailangan ko lang talaga yung passport ko. Hindi na ako, sabi ko sa kanya, hindi na ako mag-assume na makukuha yung papilis mo. Sabi niya, bakit? Dapat mag-positive ka lang. Ayaw ko, kasi baka may iba na naman yung desisyon, tapos mag-expect na naman ako na rin yung masaktan ulit. Sabi ko sa kanya, mga inday. So, sabi na, he's doing his best ko, no? Oh, sige, go with the flow na lang ako, mga inday. So, ang plano ko, kung practically speaking, mga inday, practically speaking, kasi, yan naman tayo sa mundong ito, di ba? O, lumalaban tayo para mabuhay mga inday. Sinasabi ninyo, ayan, kumakapit ka kasi para makapunta ka ng Amerika. Mga inday, kung practical speaking, okay, pupunta na lang ako ng Amerika. Kasi, marami naman talaga. Maganda naman talaga ang Amerika. All we know talaga, mas better ang Amerika kaysa Pilipinas, mga inday. Tapos, maraming nangangarap na makapunta ng Amerika. Ako, opportunity ko na to. Sige, go for practical speaking. Okay. Tapos, sinabi ko sa kanya, nung 3 buwan before tayo magpapakasal sa Amerika, don't expect na pagdating natin sa Amerika is papakasalan kita talaga. Kasi yung 3 buwan na yun, doon kita kilalanin kung ano ka talaga sa lugar mo. Kasi for 6 years, dito ka palagi sa Pilipinas Baka iba yung paging ikaw pag ando na sa Amerika.
Sabi ko sa kanya, kung ano man ang gagawin mo sa Amerika, kung ano man mangyari sa akin sa Amerika, I will let you know anytime pwede ako umuwi ng Pilipinas. Kasi wala man ko gasalig niya o kwarta. I have my own mga guys, no? Di man sa inyo nga pagmamayabang. Pero mabuhi ko gakura. Yun nga lang, kumapit ako dyan kasi matanda na siya. Wala siyang ibang kasama sa buhay. Tapos, mabait. Sabi naman ng iba, may mabait bang sinungaling? Minsan kasi na-realize ko mga Inday na siguro pinipilit na lang niya na itago para sinasabi niya siguro na pass na yun. Ayaw na niya na balikan pa. Pero may point naman kayo mga Inday. Pero sa akin talaga, gigi, kapag nakuha yung documents niya mga Inday, I will come with him in America. Kapag hindi naman nakuha yung documents niya na sa una niyang asawa mga Inday, okay lang sa akin. Magkapunta man ako ng Amerika, if it's God's will, okay. Kung pagkatapos ng documents niya, if it's smooth, it's God's will. Pero paglapas pa din ng March, maging April na, tapos wala pa din, it's not God's will, I think. So, I am go with the flow na lang ako mga Inday. Ayaw ko nang ipilit ang sarili ko. So, yung treatment ko talaga kay Eric mga Inday, may pagbabago. At nakikita niya yon. Kasi, he ruined my trust. No? Hindi madali na ibalik yung trust sa isang tao kapag sinira mo. Lalo na ako, I'm very open na talagang pinaniwalaan ko siya. Lahat alam niya tungkol sa buhay ko. So, siya pala, at saka may nalaman pa rin ako mga Inday. Sinabi ko sa kanya, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung may tinatago ka pa, sabihin mo na. Huwag mong antayin na ako na naman yung makaalam. Kaya pag ako naman yung makaalam, goodbye, ayaw ko na. Ayaw kong sasama sa lalaki na simula pa lang pala, nagsisinungaling na. May tinatago na. Ayun mga Inday, sinabi niya sa akin na yung mga tinatago niya. So, hindi na ako na-shock kasi may feelings na ako mga Inday eh. Sabi ko, okay, ganun. So, may mga suggest naman sa kanya doon sa Amerika na hindi pa daw huli na i-cancel nga yung visa namin. So, I have a doubt and kanang instinct na yung babae na yun ang nagsasalita na hindi pa huli na i-cancel yung visa namin is may pagnanasa pa rin kay Eric. Sabi ko, kayo na lang dalawa eh. Nga naman ko nga, ako mang ipo siya kung kaugalingon anang mga butang ah. Kayo na lang dalawa. Pero kay si Eric, ayaw man talaga mang Inday. Sabi niya, kanang dadalhin talaga kita sa US para malaman mo talaga na ikaw lang ang babae. Ikaw lang ang mahal na mahal ko. Mahal na mahal ko. Tingnan ko yan. Kung talagang matutupad niya ang sinasabi mo na makuha yung passport ko with visa, sabi ko sa kanya mga Inday na make it sure na original yung divorce decree na ipapadala dito. Kasi may nag-send sa kanya sa email mga Inday. Nakikita ko. Pinasa ko sa agent namin. Sabi niya, ma'am, please don't print it. Kasi malalaman ng embassy na hindi original or scan copy lang. Gusto talaga ng embassy na from America, may stamp talaga na original true copy siya. Huwag niyong i-print kasi kapag sinend ko yan doon sa embassy, wala na. Wala lang, aaksaya lang kayo ng panahon. Yun yung sinabi ko kay Eric mga Inday. Sa kanya, ewan ko. Ngayong March 25 yung alis niya. Dalawa na sara yung ticket namin. Ticket niya, ticket ko. March 25 yung alis namin. Pero, I think masasayang lang talaga yung ticket ko. At siya lang yung makalipad pabalik ng Amerika. Kasi March na ngayon mga day. Wala pa akong visa. Kung may visa man ako, wala pa rin akong CFO na appointment. Tapos may 6 months man valid dito yung ko mga Inday, yung medical ko. So okay lang, may 6 months pa ako dito sa Pilipinas if ever man kung matuloy ako sa Amerika. Kung hindi, may forever ako na time dito sa Pilipinas. Hindi ko lang ipupush no mga Inday no. So this is my decision na I will go with the flow na lang ako mga Inday. Tapos kung makapunta ako sa Amerika, kilalanin ko siya before ako makapag-decide na papakasalan ko talaga siya. And hindi na ako mag-assume and
Ganon lang ang desisyon ko mga inday. So, thank you so much sa inyong mga comments, sa inyong mga advice, sa mga nagbaba sa akin. Thank you pa rin. Sa mga nauihan sa akin, sa mga naglagot sa ako, thank you pa rin. Sa susunod, kung ayaw nyo naman sa akin, edi maghangyo na ko ninyo, umalis na lang kayo para hindi kayo mairata sa akin. Ang akin lang yung nakakaintindi sa akin at nagbibigay ng mga advice. Negative or positive, okay lang sa akin. So, ayun mga inday, see you sa susunod nating video kasi sinabihan ko kay Eric na harapin niya yung pamilya ko para sabihin niya yung totoo.